So mga par, dahil nga po nasaksihan ng Japanese monster na Uya Inoue kung paano hinatid ni Brian Norman Jr. ang kanyang kaibigan na si Jin Sasaki sa ospital matapos ang brutal knockout na ginawa ng American fighter, kung saan prangka na sinabi ni Inoue mga idol na mahirap daw talaga sa mga fighter na makipag-compete sa kalaban na ikaw galing sa mababang dibisyon at ang kalaban mo isang natural na malaking tao. Hindi daw talaga mga idol para sa mga Hapones ang umakyat ng timbang ng sobra-sobra. May rason daw mga idol kung bakit nilagay ang dibisyon sa boxing. Well, dahil dito mga idol sa mga pahayag ni Inoue, parang inamin na rin ito mga idol na halimaw pala ang kapwa nito Asian legend. Walang iba kundi si Manny Pacquiao. Hindi naman direktang lumabas sa bibig ni Inoue mga idol na isang nakakabaliw ang ginawa ni Pacman matapos ito umakyat ng timbang hanggang sa dibisyon na masyadong malaki na para sa kanya. Parang ganito na rin mga idol ang gustong ipaabot ng Japanese monster na hindi nila kaya abutin kung ano man ang naabot ni Boss Manny sa boxing sports. Isang legit na 8th Division World Champion. Nag-skip pa si Pacman ng 118 at 115 pounds. Sana 10 division dapat. Well, kung iisipin mo talaga mga idol, talagang nakakaloko. Parang imagination na lang ito ng isang boxer na maging 8th Division World Champion. Mantakin nyo mga idol. Si Pacman galing sa parehong timbang lamang ni Inoue nung naging kampiyon ito sa flyweight. Tapos lumaban ito hanggang junior middleweight. Ang mas matindi pa dito mga boss. Lahat ng division ay inakyat ni Pacman. Puro mga hari ang kanyang tinumba para maging kampiyon. Ganon naman si Inoue mga idol. Pero 4 na division pa lamang ito. At hindi natin alam mga idol kung makakalima pa ang Japanese monster. Samantala dahil nga sa mga sinabi ni Inoue mga idol na hindi talaga para sa kanilang mga Hapon ang sobrang pag-akyat ng timbang, kalimutan na rin natin mga idol ang fantasy fight ni Inoue kalaban ng ating pambato na si Mark Magsayo. Masasabi talaga natin na hindi magandang aabotin ni Inoue kapag nilabanan nito si Magnifico sa timbang mismo ng Pinoy sa 130 pounds. Dati pwede pa mga idol ang laban, pero ngayon mga idol, masyadong too much na ang lakas ni Magsayo kay Inoue. Kung halos makalimutan ni Inoue mga idol ang pangalan nito matapos babagsakin siya ni Cardenas. Baka kung si Magsayo ang makatama sa kanya ng ganong tira, baka kinabukasan ang gising ni Inoue sa ospital. Samantala ayon naman po sa source natin mga idol galing sa The Sun article, inaasahan na i-announce ang laban ni Naoya Inoue kalaban si Murodjon Akhmadaliev next week na gaganapin sa buwan ng September sa Japan para sa undisputed fight sa Super Bantamweight Division. At kung saan mga idol, sa naging panayam naman ni Ederhen sa kanyang unang prediction, malaki ang kanyang tiwala mga idol na isang 50-50 fight ang laban ng dalawang boxer at binibigyan daw nito mga idol ng credit ang Team Inoue na tinanggap nila ang laban kay MJ. Ayaw daw sana tanggapin ni Inoue ang laban dahil isang threat daw si Akhmadaliev sa laban kay Inoue. Kaya kudos daw sa Team Inoue mga idol na nagkaroon daw ng bayag para labanan si MJ. Well, grabe talagang tiwala ni Eddie Boy mga idol kay MJ. Abangan na lang natin mga idol ang laban. Kung meron ba talaga sinasabi ang alaga ni Eddie Boy sa bakbakan kalaban si Monster. Siguraduhin lang talaga nila mga idol na mananalo si MJ dito dahil talaga mapapahiya sila ng gusto mga boss. Matapos i-trash talk palagi si Inoue pero knockout lang palang inabot nila sa bakbakan.